ng Bicameral Conference Committee, babalik ka sa plenary. Paparatify mo sa both houses. So, i-approve ng House, i-approve sa Senate, yung Bicameral Conference Committee report. Yung House version, meron kaming summary. Yung Senate version, hinihingi namin. So, ako as head of the Bicameral Conference Committee, gagawa kami ng matrix. Ito ang House, ito ang Senate. Then what's the difference? Then one by one, let us reconcile the difference. So, hindi pwede mong magkamali, hindi mo magkamali. Ito, nagdududa ako, gumawa talaga sila ng another version. Conference Committee report sa 2025 national budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil bike... Bakit? Ngayon, nagkabulyaso sila na ngayon. Hindi na kayo. Ibang klase Nakakagulat, nakakaduda, nakakamangha. BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Yes. Good morning mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano bang meron at magandang pag-usapan natin? Meron kasing ulat dito, si Chikadora, meron siyang upload video na ang pamagat, BBM, binira ni Trump sa ICC laban kay Duterte. Tapos ka na, BBM. Yun ang title. Papakita ko sa inyo para maliwanag sa maliwanag. Ayan yung title, Diba? Basahin nyo. Pakibasa para mas maganda sa maganda. Ayan, Ang tanong dito, ano ang patutsada nitong mga ito? Bakit pinapasok na naman yung ICC? Bakit andito na naman si ICC? Nung una, ang sabi nila, hindi mahihimasok o hindi makikialam o hindi papayagan ang ICC dito sa Pilipinas. Ngayon, nagkabulyasuhan dahil sa budget, biglang nag-iba ang kwento ng istorya. Eto na. Baka meron na. Ang tagal, sabi ni Aling Ledesma. Ang tagal! Iniintay na nga yan ibang pelikula na naman ba ang aabangan natin? Sabi ni Aling Ruby. Grabe, Pero bago natin siyempre simulan natin talakayan at reaksyon sa likes, ang share at subscribe. All goods na po tayo dyan. Kaya like and share ang video. At dumako tayo doon sa sino ba ang dapat magpaliwanag sa dulo ng ating video. Sino ang dapat magpaliwanag ng iskandalong ito na blanco sa BICAM report? Kongreso o Senado? Yan ang tanong ng ating kababayan. Bakit hindi magpaliwanag itong Senado? Ay kung Kongreso man, sino dito? Ituro nila. Bakit ang tinutukoy nitong DBM o si Samin-Samin, ang tinutukoy niya, dapat daw, Kongreso daw ang magpaliwanag. Hindi, dapat kayong dalawa. Senado at Kongreso. Sabihin nyo, ano yung plano, ano yung plano, ano yung takbo ng plano. Bakit nagkaroon ng ganyang usapin? Mas maganda sa maganda, abangan nyo sa dulo ng ating video. Ipasok na natin to, si Chikadora. Pasok. Talagang walang kadala-dala sina BBM, ang Marcos administration at kakamping. Matapos silang mabisto sa kanilang tila katiwalian at korupsyon sa naging BICAM report. Abay ipang tatapal at ipanglilihis na naman sa kanilang issue ang ICC na naman. Walang katapos ang ICC. Noon pang 2023 ay inabangan na ng taong bayan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hanggang sa naging pangulo na si Donald Trump ng US. At ayon pa sa balita, parurusahan ni US President-elect Donald Trump ang ICC. So papaano niyo pa magagamit, BBM, kakamping ang ICC? Gayong wala naman pala itong kwenta. Ayon pa sa post ni Edwin Hamora. Alam niyo mga besh, gusto ko rin naman sana ang idea ng ICC para ma-prevent ang mga eksena tulad ng nangyari sa Hudson, Germany at sa panahon ni Volpat dyan sa tabi-tabi. Kaso lang, ang mga binibira ng ICC, pag hindi Africans, the Asians, Mexicans nga,
puro libre. Ang tanong mga be, kaya ba nilang pag-initan ang mga super powerful nations? Heme, yan as ang if tanong. naman susunod ang mga banyagang yan sa pa-idealistics ideals ng ICC. Di Di ba? sila maka-impose sa mga first world supremes. Gusto pang gawing obedient ang lahat? Good luck sa mission nyo, mga sis ICC. Ngayon, biglang binira sila ng sanctions ni Trump. Buti nga. Bakit? Kasi naman mga besh, intrimitida sila sa Afghan War. Si Trump, ang sabi, statute ICC. Kasi Wes, mga ating, di kami kasali sa laro nyo, especially yung mga pinirmahan yung mga barangay resolution sa Roma. Ayun, dahil sa galit ni Trump, yung mga datong, salapi, pilak at ginto ng ICC na nakaimbak pala sa Estados Unidos, kundi ba naman mga tanga. Sana piniposito na lang sa hindi maaabot ni Trump. Di goodbye ang mga yunte. Huwag sila maka-withdraw kahit pang merienda lang. Why? Kasi literal na gagawin silang ice candy ni Trump. At eto pa, ang malupit, pati entry nila sa US, access denied. Yang pagpadyak nila hanggang border lang. Di man lang makapasok sa Jamaica kahit pang picture sa Statue of Liberty. At yung mga boroto nila, hindi pwedeng umabot sa Ellis Island. Alam nyo, mas malupit, pati mga partners, contractors, at advisors ng ICC, damay sa sumpa. Aray! Ano sa'yo mga wars? Diba? Ngayon, tayo mga be, di naman tayo kasali sa laro na. Diba? Dahil ginalit din nila si Tatay Digong. Pero kung maka-entra naman ang ICC sa atin, akala mo BFF natin sila? Kaya dapat si Bangag gawin ang ginawa ni Trump. Na West nilang pakialaman ng bansa natin. Pero twist of fate, sina Bangag and company pa ang kumakatok ngayon sa pinto ng ICC at pilit na pinapatent pa sa piyesta ni Ontiveros. Kahit sa nakakatuwang balita na ito, napaparusahan ng US ang ICC ay isang malaking katatawanan sa sinasabi ni BBM at nakakamping na paparating na daw ang ICC sa Pilipinas. Ang tagal. Balik. Iyan ang inaantay ng ating kababayan. Yung pananakot na nila na ganyan. Ibig sabihin, dahil gusto nilang ilihis yung usapin sa BICAM. Ito yung kanilang laro. Papapasukin at aarestuhin daw di umano si Tatay Digong. Ang tagal, ang sabi ni Aling Marie. Bakit hindi nyo pagawin? At ang ating kababayan sa Davao ay nakaantabay. At yung ating kababayan sa Mindanao ay nakaantabay din. At ang ating kababayan na mga nasa Maynila, nakaantabay din, sabi ni Aling Marie. Magaling si Aling Marie. Nag-iisip ng tama. Hindi katulad ng mga iba, sa kagustuhan lang na sila ang magmando. Di umano, magkakapisti-pisti na ang buhay nyo, sabi ni Aling Georgia, dahil sa mga pangarap nyo na umupo. Sino ba yung gusto umupo dyan? Kaya gagawa ng paraan para lang masira ang mga Duterte. Ano ba ang plano ng mga ito? Ubusin ang alin. Diba? Ganyan naman talaga eh. Kita nyo nga, wala pa sa posisyon, wala pa sa nangangarap pa lang maging Pangulo ubus na. Sino ba ang nagmando? Yung isa naman namumuno, parang wala. Alam mo yung parang tuod ka, sabi ni Aling Imelda, nakikinig ka, hinla kang sariling Nako, paklong talaga Diba, isipin nyo mga kasama, kaya yung budget na yan, para lang talaga maiba ang pag-uusap, tatakutin na naman nila yung... wala na makikinig sa inyo. Kaya maganda, pag-usapan natin yung usapin ni Congressman Sid at si Prof. Chelo. Maganda rito Ano yung pag-uusap nila dito Maliwanag sa maliwanag, tignan natin. National budget, illegal. Ito, tignan natin kung ano sasabihin dito. Illegal ako sa Committee on Appropriations noon, bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So I really went into the rudiments of
budgeting. Yeah. Saka nagdi-defend talaga ako noon. When I was vice chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, Naku. wala din sa House website. So saan yun nakuha kong Sid itong sa emails. Kasi pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents everyday nagpapadala ang secretariat noon. So more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate pinadalhan kami ng individual emails. Kaya ngayon pa lang yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko. Sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi yan draft report. So binalikan ko. Kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. Maaari nating ipakita natin ngayon kasi yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Bistado ngayon, 'di ba? Bistado ni Prof. Cielo at ni Congressman Sid itong mga dorobo, yung magawa ng anomalya sa kaban ng bayan. Isipin nyo, mabuti. Lalo na kayong mga naniniwala sa mga Ay, naku. Naniniwala pa rin kayo kahit inuubo. Tuloy. Yeah. So, actually, noong araw, binabasa talaga namin yan eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Cielo, no? Na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo ng actually, mangangailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee to harmonize or to reconcile the differences. Ayan. Pakita natin, Kong Sid. So ito po yung itong conference committee report. Ayan, may So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung Sid? Ito yung mga miyembro ng bicameral committee. Merong portion diyan na nandiyon yung pangalan. Actually, hindi lahat nakapirma eh. I don't know kung... So 222 pages po ito. Ito po yung mga changes na ginawa nila. No? Tapos nandito yung summary po yan. Yan. Tapos ay sa bandang gitna ay nandito yung mga miyembro ng bicameral committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po to makukuha ng mga taong bayan. Hindi natin to makikita. So ito po yung miyembro ng BICAM. But that's a public document. No? Ayan, dapat madali itong makuha. No? Pero tinatago ito eh. So ayan po, si Senator Grace po ang chairman ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre hindi rin pumirma. Senator Legarda, Congressman Neptali Gonzales. Ayan na, si Senator Bongo hindi nakapirma. Yung pinapakalat ng mga magagaling na bulager na pumirma daw si Senator Bongo. Hindi pumirma si Senator Bongo. Ayan, makikita niyo yung pangalan ng Senator Bongo. Ayan o. Wala siyang pirma. Senator Christopher Bongo, walang pirma si Senator Christopher Bongo. Ha? Baka sa paglilinaw lang, baka mamaya sabihin niyo pumirma si Senator Bongo. Hindi po. Wala ho siyang pinipirmahan. Tuloy. Senator Risa Hontivero, Senator Amy Marcos sa hindi pumirma, Congressman Madrona, Congressman Duavit. And Senator Coco Pimentel. Yung mga hindi pumirma, yes. Yes. So if you go down, baba ka lang ng konti, SP11, page SP11, makita mo na yun na merong blanco agad. Tingin ko lang, na-shock na kagad ako na may blanco eh. SP11. Page SP11. Yan, ito. Department of Agriculture. Yan, nakita mo, may blanco na. Opo. So yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA total. So hindi lang po tong page na to, several pages po ito. Several pages. At saka
Yes. Ayan, So ito po, marami may nang mga nakita ko, na-shock ako because alam mo, nakakailang GAA ako na dinaanan ko. Never ako nakakita ng BICAM report na may mga blanco. Sabi ko, kahit naman siguro sa bahay, yung anak mo, utusan mo bilhin ng asukal, ito yung budget mo, blanco. Kung Sid, paki-explain po, gaano kahalaga itong committee BICAM report? At ano yung relasyon nito dun sa GAA na pinirmahan ng presidente? Actually, yung BICAM report, dahil iba yung version ng House, iba yung version ng Senate, kailangan i-reconcile mo yan. At saka yung reconciled figure mo, yung final na lumabas na BICAM report, page by page, item by item, line by line, yun ang lalabas dapat sa GAA. So ang question ngayon, bakit may figures lumabas sa GAA? So kasi, halimbawa, so itong committee report na to ang magiging basihan sa pagbuo ng third version na bill, yung GAB, no? 3. General, GAA na talaga, GAA. Kasi, GAA, General Appropriations Act na kasi final na pala eh. House, tama. yes. So ito na yung last. At hindi po yan pwedeng baguhin ng House at Senate. A-approve na lang nila kasi kung babaguhin uli yan ng House or ng Senate, di babalik na naman uli dapat sa BICAM kasi dapat parehas na nga po eh. May proseso pa. After ma-approve ng Bicameral Conference Committee, babalik ka sa plenary. Papa-ratify mo sa both houses. So, i-approve ng House, i-approve sa Senate, yung Bicameral Conference Committee report. So, hindi sila pwedeng mag-ratify ng magkaibang dokumento. Kaya ang pagbabasihan nila ay yung pinroduce ng Bicameral Committee report. Diba? So, ngayon, pag pinasa na yan, na-ratify na ng House at Senate, yan na yung nagiging GAA. At yan yung pinapirmahan sa presidente. Yes. Yung BICAM Committee report na yan ang maging basis ng enrolled bill, yung final na bill na pipirmahan ng Speaker, ng Senate President, then pipirmahan ng Presidente. Correct. So, it's very, very highly questionable. Bakit nagkaroon ng blanco at bakit nagkapirmahan ng blanco. At saka kung bakit ratify ang blanco. At kung paano nagkaroon ng figures doon sa GAA na meron namang blanco doon sa... So somewhere, somehow, in between the BICAM at saka before the signing, may nag-fill up. So yun yung malaking tanong. Ulit. Between the BICAM at saka before the signing, may nag-fill up. So yun yung malaking tanong. Whoever filled this up has no legislative authority already kasi tapos na yung budget eh. Correct, oo. So, at kailangan na finalize yung lahat ng item na yun sa BICAM kasi hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng baguhin yung pinroduce ng BICAM kasi nga nire-reconcile na niya yung differences between the House and the Senate. So the first time in history nangyari ito na iniwan na may bakante, na may blanco. Wala akong maalala talaga. That's why very important yung basic knowledge on budgeting talaga sa mga BICAM members, lalo na yung chairman. Na alam nila yung basic policies. Yung number 1, yung constitutionality. Number 1, yung education. Dapat man lang na-check, no? May na-check man lang. Second, number 2, leave no blanks. Paano yes. At saka nung araw, Shelo, hindi ka magkamali eh. Kasi inabutan ko at during my time, ganitong ginagawa namin. Yung House version, meron kaming summary. Yung Senate version, hinihingi namin. So ako as head of the Bicameral Conference Committee, gagawa kami ng matrix. Ito ang House, ito ang Senate. Then what's the difference? Then one by one, let us reconcile the difference. So hindi pwede mong magkamali, hindi mo magkamali. Ito, nagdududa ako, gumawa talaga sila ng another version. Naging third chamber talaga. Walang reconciliation. Dumiretso na ng budget. So maraming madidemoralize or this is a bad example for those employees who are working hard. Dumaan ka sa gobyerno, di ba?
Yung mga empleyado, nagpipresentar yan. Merong DBCC, merong NEDA, merong DBM hearing, tapos bibigyan ka pa ng ceiling, tapos pagdating sa house, mag-second reading ka pa, pipila kayo, walang tulugan, maghihintay ng time nyo, tapos questionin ka pa. Expected naman na yan kasi madaming questions. Tapos pagdating sa final pala, baliwan lang. Kung ano yung masasabi nyo, yung sinasabi na draft lang naman daw tong ipinapakita nyo? Draft committee report. Hindi daw to yung final committee report ng BICAM. Narinig ko yan, pero sabi ko, huwag na kayong magparusot. Nahuli na kayo. Paano siyang naging draft? Pirmado na siya. It can never be a draft because pirmado. At saka, you presented that to us, although I was absent, that I was here in Davao, I saw the BICAM, you presented that before the ratification. That means that was, you asked the votes of the congressmen and the senators to ratify. So, imposible maging draft yan. Hello? Ayan tapusin lang natin yan mga kasama. Yes, ha? po. Itong omnibus motion, binanggit nyo, may second... Yan magandang sana maintindihan ng tao kung ano yung motion na to, yung omnibus motion na to. Papaliwanag ni Congressman Sid. Provision dito, in case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. Okay, so sinasabi po na kung may difference ang... But not on a blank item. Not on a blank. Correct. So yan po ay malinaw nagre-refer kung halimbawa may mga figures na magkakaiba. Mangingibabaw ang bill na pumasa. Kung may difference na figures yan. Oo, pero ibang usapin kung blanco ang committee report. Kasi hindi po yung difference na nire-reconcile. Ito ay blanco na walang figure. No? Yes. Napaka-problematic po talaga nung 2025 budget. Ako nga po, Kong Sid, alam mo naman yung panawagan ko sa buong budgeting process, no, na sana maging mas transparent itong BICAM. Para nakikita natin kung saan yung mga insertion. At dapat nga sana katulad ng sinabi nyo, dapat yung differences lang ang nire-reconcile. Hindi yung ginagalaw lahat. Kasi kung ginalaw mo lahat, parang binaliwala mo yung effort. Binaliwala mo yung pagod. Oo. Correct. Yung ginawa, Simula sa preparation ng NEP, yung lahat ng mga hearings na ginawa, binabaliwala mo dahil binabago mo lahat pagdating sa BICAM. Unfortunately, meron po ata tayong Supreme Court decision dyan na may ganong authority ang BICAM, no, na pwede nilang baguhin within the domain ng topic yung content ng mga dumadaan sa kanila. Kaya maganda nga pong dalhin natin tong mga ganitong challenges sa Supreme Court dahil mukhang na at panahon na i-review ng Supreme Court yung mga naging desisyon nila. Yung ruling na yan na BICAM parang hindi unrelated sa budget, iba yata yun. Iba po, iba. Hindi budget. Oo. But general, kasi yun nga po yung binabanggit ko. Alam niyo po, yung BICAM, nangyayari yan, hindi lamang sa budget, kung hindi sa lahat ng batas na binubuo ng Kongreso natin. Mag-share siguro ako ng specific experience ko dyan sa BICAM, Kong Sid. Kasi even before I joined government, very active naman ako sa policy advocacy. Meron akong isang batas nung train law na binabantayan. Yung increase ng excise tax from 2% to 4%, kung maalala nyo. Di ba tumaas yung excise tax ng 4%? Ang binabantayan ko talaga doon ay yung repealing clause para sa PD, Presidential Decree Governing the Coal Mining Sector. Kasi coal mining yan madumi yan, maraming negative effects sa kapaligiran. Hindi yan nagbabayad ng excise tax since time immemorial because of this presidential decree nung panahon pa ni Marcos Sr. So finally, nung tinaas yung excise tax from 2% to 4%, nung lumabas sa Senate version, may repealing clause na dun sa PD. So dapat magbabayad na ng excise tax ang coal industry, no? Ang nangyari, nag-BICAM, lumabas yung final version na wala yung repealing clause. Hindi ko alam kung sino sa miyembro ng BICAM yung nagpa-delete. Kasi nga secret yung process ng BICAM. Hindi natin alam kung sino sa mga congressman o sa mga senador yung nagmo-motion yan. So nung naging USEC na ako ng DOF, ang unang-una kong tanong sa mga taga-BIR, nagbabayad na ba ng excise tax yung mga coal company sa Pilipinas? Sabi nila, ma'am, hindi pa rin Sabi ko, bakit?
Kasi ini-insist nila na nawala yung repealing clause, na walang repealing clause dun sa final train law. So ganun po kadali, no? Kung may mga lobbyist tayo, di nyo na kailangan mag-undergo nung buong proseso sa pagbuo ng batas. Ilalabi nyo na lang yung miyembro ng BICAM. At yung mga interest ay mangingibabaw sa BICAM. Nababaliwala yung 3 readings mo. Lalo na yung walang tulugan. Very, okay, tama ka. Napakahalaga. Pero, ang tanong dito, Kong Sid at Prof. Cielo, sino po ba talaga ang dapat managot? Sino ang dapat magpaliwanag? Yan ay balita dito kay... pangalan nito, hindi ko na matandaan kung anong pangalan nito ni ate. Oo. Ito anong pangalan nito? Tuloy na natin para mas maganda. Sino ba talaga sa inyo? Kongresista o senador? Kongreso at hindi umano ehekutibo ang dapat magpaliwanag kaugnay sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang BICAM report ay iba pa sa mismong General Appropriations Bill na siyang nilagdaan ng Pangulo, bagamat isa ito sa mga pinagdaan ng proseso ng budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga umano'y blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Kung mayroong mang pagkukulang sa bagay na yan dahil Bakit? Ngayon, nagkabulyaso sila na ngayon. Hindi na kayo. Ibang klase Nakakagulat, nakakaduda, nakakamangha. BICAM report yan Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Ang sinasabing depektibong BICAM report na niratipikahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo na sa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, walang blanco sa isinumiti sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno nung blanco. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na, mali daw ito, sabi ni Professor Dagat Mayta ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos ng ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pag tapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Sabi na mga pumupuna sa BICAM report, nadudulog sila sa Supreme Court. Kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it. Even if lahat na lang ang paraan will ask for a TRO. Wow! Because the government must function, must be run. Sino maniniwala sa sabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24. Ibang klase sila mag-isip, Huling-huli na talaga ganun pa rin talaga ang kanilang paninindigan, Ibang klase. Grabe talaga ang utak ng mga taong ang gusto lang nagtuturuan na sila, laglagan na sila ngayon. Dahil hindi sila lulusot Marami na ang nakasilip. At iba-ibang mga kongresista na rin ang sumisilip. Ngayon, nahahati na ngayon sabi nga dun, nahahati na yung di ba may gagawing rally sa 31? Yun na yung mga pro. Ngayon, merong nagsabi na parang mahahati na ngayon. Parang kasi ang usapin sa budget, parang naasar na din yung ibang kakampi nila. Diba? Kaya gano'n ang mangyayari. Siguro, kaya baka na lang natin para sigurado. Tayo ay subaybay na lang tayo sa channel ni Kuya Goods at sa mga ibang platform dyan, sa ibang channel dyan, Isipin nyo maigi, Kung ganyan ang mangyayari sa gobyerno natin, walang project,
ubusan ka ba ng bayan? Wala na talaga. Ibig sabihin, lubog sa lubog, wala na mapapakinabangan ng kababayan nating Pilipino. Isipin nyo yung SSS. May problema pa sa SSS. 'Di ba? Meron daw tinanggal na parang sa senior. Hindi ko maawari. Hindi ko pa nakikita kung ano yung totoong detalye. Narinig ko lang eh. Comment lang sa atin kay Goods yung senior. Kawawa. Dahil yung pension daw, ewan ko aralin natin yan para mas maliwanag. Abangan natin kung ano yung susunod na eksena. Ay mapautot nila na sipin nyo, dahil sumabog yung gantong issue, ICC papasok. Wow. Nung una, sinabi nyo, hindi pwede. Ngayon, pagsisinungaling na naman yung sinasabi nyo eh. Di ba? Papasukin nyo naman. Yun ang mga pagtatraidor talaga na nakikita natin. Sinabi mo na ng una, babawiin mo pa ulit. Yun ang pagtatraidor. Ibig sabihin, niloko mo ang ating kababayan. Lahat ng Pilipino naniniwala sa'yo noon, niloko mo. Ngayon, ano na? Sigurado, wala na maniniwala sa'yo, kukunti na lang. Wala tayong magagawa dyan kasi niloko mo binudol mo yung pangako mo sa bigas, ang pangako mo, kukontinue mo, lahat pinalitan nyo ng nawala yung budget ng PhilHealth. Yung mga project wala, pero naubos ang pera. Nabenta yung ginto. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, lagi natin sinasabi, sa darating na Mayo, supportahan nyo yung lineup ng Pangulong Duterte. PDP line at yung mga party list. Alam nyo na yan. Sagip party list, Panaw party list, PPP party list, Duterte party list at yung kay Belica. Gawin nating magandang bayan uli sa susunod na pag-upo ng mga panalo. Kasi kung hindi natin ipapanalo yung partido ni Tatay Digong, sigurado may hirapan tayo kung sakaling isulong uli nila yung impeachment. Kasi ang habol nila dito, hindi makatakbo o ma-disqualify si Bibi Sara at matanggal sa pwesto. Yun ang plano nila para ubusin na naman ang Kaban ng Bayan. Hanggang sa muli, mamayang hapon, abangan nyo yung upload videos natin. Bye-bye!